Samantala, tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan lalo na ang pambansang pulisya ang mga hakbang para mas paigtingin ang seguridad sa bansa. Kasunod ito ng inilabas na babala ng US Embassy sa mga US citizen na doblehin ang pag-iingat dahil sa posibleng banta ng kidnapping sa katimugang bahagi ng Cebu. Live mula sa palasyo, may report ang aming kasamang si Sweden Velado. Sweden? Audrey, kahapon ay naglabas ang US Embassy ng babala sa kanilang mga kababayan na doblehin ang pag-iingat matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa planong pangingidnap ng ilang teroristang grupo sa mga dayuhang nasa katimugang bahagi ng Cebu, partikular doon sa Dalaguete, Santander at Sumilon Island. Kasunod po niyan ay nagbigay naman ang palasyo ng Malacanang ng pahayag kung saan kinumpirma nitong natanggap nila ang police report hinggil sa planong kidnapping sa Southern Cebu, pero ito po ay nasa proseso pa ng validation. Gayunman, tiniyak ng palasyo na ginagawa ng pamahalaan, lalo na ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas, ang mga hakbang para mas paigtingin ang seguridad sa bansa. Pinayuhan naman ng PNP Cebu ang mga Amerikanong nasa kanilang lugar na manatiling kalmado sa gitna ng banta ng posibleng planong kidnapping. Sa pamamagitan po ng text message, sinabi ni Chief Inspector Dexter Calacar ng Police Regional Office 7 na wala pa silang namomonitor na anumang banta ng kidnapping sa kanilang rehiyon. Patuloy niya ang kanilang koordinasyon sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard at nagdagdag na rin sila ng PNP personnel sa mga lugar sa rehiyon na malimit puntahan ng mga dayuhan kagaya po ng hotels, resorts at beaches para na rin po sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad. Samantala, hinimok naman ng US Embassy ang US citizens na nandito po sa Pilipinas na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan. Maaari po silang tumawag sa mga numerong 301-2000. Again, that's 301-2000. Bukas po ang kanilang tanggapan Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Yan naman po ang ating pagbabalita mula po rito sa Palasyo ng Malacanang. Para sa PTV News, Sweden Velado. Maraming salamat, Sweden Velado.